A day in my life ng isang nanay na wala daw kapaguran. Kaya ayun, pati manonood pinapagod. Kayo naman ba? Alangan namang ipakita ko sa inyo yung tamad era ko, dinabash nyo ko. Pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Ay, sa wakas, nag 60k followers din siya. Aba, 4 months mahigit din bago ko nag 60k followers. Kaya naman sobrang saya ko. May nakapagsabi din kasi sa akin na di baling matagal nga yung pag-usad ng bilang ng followers. Kaysa naman sa pabawas. Naku, nakaka-stress talaga yun. O siya, ayan na nga, kita nyo naman, nakakalipat lang ng taon. Sinusubok na kagad yung pasensya ko. Na para bang kasabay na ng paggalaw ng kamay ko yung buka ng bunganga ko. Ala, hindi. Sa amin kasi mag-asawa, ako talaga yung nagdidisiplina sa mga anak namin. Pero nitong mga nakaraan, sinubukan ko rin talaga maging mapagpasensya. Pero sa kakapasensya ko, parang hindi na yata tama. Kaya nga, ayan, bumuga na naman siya ng apoy. Dahil syempre, sino ba namang magulang ang hindi nga gugustuhin lumaki ng maayos yung anak mo? Pero hindi ko alam kung ako lang ba, na ayaw ko nakikita or naririnig na pinapagalitan yan sila ng papa nila. Gusto ko ako lang. Aba, ako nag-iri dyan, kaya wala kang karapatan. O siya, ayan, kakadaldal ko. Nandito na ulit tayo sa pabigas. Itong video kasi na to kaganapan nga before and after ako magpintura. O diba, pag-uwi, kaldero kagad yung tinitignan. Halos hindi ka pa nakakapagpahinga. Kailangan mo na agad magluto. Pero diba, kahit anong pagod niya, basta umuwi yan sila, masaya na ang nanay. Dumating na mga disaster. Yun nga lang, kakatapos mo lang maglinis, tapos magulo na ulit ang bahay. Basta dumating yan sila, disaster talaga. Hindi na nga pala kami bumili ng ulam dahil meron pa nga kaming hotdog dito sa ref, tapos konting gulay. At tinapa, kaya naman yan na lang din yung ihahapunan namin. O baka sabihin nyo, kakauwi lang ng Papa J galing trabaho, inuutusan ko na agad. Siya po yung nagpresenta dyan na magluto. Para naman daw may entry siya sa vlog. Hindi naman kasi sa pagmamayabang, marami nga nakakakilala sa kanya sa trabaho niya. Na asawa nga daw siya ng Mami Jane. And sa mga nagtatanong kung ano nga yung trabaho ng Papa J, hospital staff nga siya. At kung gusto niyo naman siyang makita, puntahan niyo siya sa Marikina Valley at makikita niyo yan siya doon sa pinakaharapan. Opo, ipapamigay ko na yan siya. Hala, hindi. Anyways, habang nagluluto nga ang Papa J dyan, nag-asikaso naman ako nitong pipino. Dahil perfect nga yan sa ulam namin ngayon. And nung patapos na rin magluto ang Papa J, tinulungan ko na nga rin siya maghain. Pero madalas talaga kapag busy ako, siya na yung gumagawa niya. Lalo na kapag pagod ako. Alam ko, parehas naman kaming pagod dahil parehas din naman kami nagtatrabaho. Pero iba kasi yung pagod ng babae. May kasamang bulyaw. O siya, kahit tapos na kaming kumain at kinabukasan na nga tong video na to, aayain ko pa rin kayong kumain. Masyado lang kasi talaga mabilis yung video, pero kain po tayo. At dahil kinabukasan na nga itong video na to, syempre ngayon yun. And hapon na niyan at may dumating nga akong mga parcel, kaya nga ito, isasama ko kayo sa pagkuha. Yung rider nga na palagi nagdi-deliver sa akin, iniiwan niya na nga lang yung mga parcel ko dyan sa garahe at ititext na nga lang ako na meron daw akong parcel. Ang hirap ko kasing matawagan, tapos kapag may tumatawag sa akin sa labas, hindi ko naririnig. Kaya sinabihan ng mama ko na iwanan na nga lang daw sa garahe at hindi naman yun mawawala. Yung una ko nga nabuksan, free sample nga yan. Tapos ito namang malaki, padala na naman sa akin ng isang silent follower. Pa 60k followers niya nga daw yan sa akin. Kaya naman maraming salamat po. Yung masaya ka naman na dahil nag 60k followers ka na. Tapos meron pang pag-grocery. Eh di mas lalong masaya dahil syempre matutuwa nga na naman ng mga bata niya. Feeling ko tuloy sobrang blessed ko ngayon dahil yung mga gamit na gusto ko lang noon, unti-unti ko nang nakukuha ngayon. Tapos kahapon may pabigas. And ito naman ngayon, merong pag-grocery. Thank you. O diba, mapapa-thank you Lord ka na lang talaga. Dahil kahit papano, malayo ka na sa dati. Pero syempre, malayo pa nga ang tatahaki. Dahil marami pa ang pangarap na gustong mangyari. Kaya sa mga nagtatanong kung paano nga daw yung ganon, paano yung ganyan. Ako, isa lang yung sagot dyan. Bukod sa dasal, sipag at tiyaga is the key.